na po si Jamaica dito, hindi muna po natin siya makikita. Makasarili. Sa totoo lang talaga sumasama ng loob ko sa iyo kasi sa mga nalaman ko na ikaw pala ay ganyang tao. Lahat ng ata ng mga bad ano yun nasa iyo kaya minsan naging maano na yung ugali ng anak ko dahil sa iyo. Samantalahin ang kahangalan ng anak ko, huwag mo samantalahin ang pagiging anxiety ng anak ko, huwag mo samantalahin ang pagiging kulang ako sa attention sa anak ko kaya ginaganyan mo siya. So, entrance pa lang ay may mga halaman na. Mga berde. Oh, berde. Ayan. Itong side na to, hindi po to sa kanila. Kaya sikip. Tcharan! Sik! Salamin po tayo. So, may tanim din po sila, Mate Julie dito. Ayan. Itutur ko muna po kayo sa, sa mga gilid-gilid ni Jamaica, tsaka ni Mate Julie. Ayan, para pagulong. Alam nyo po yung para pagulong, sigarilyas. Ayan, kasama sa bahay kubo na gulay. Ayan, naglabas si Mate Julie. Andito si baby girl. Baby girl. Bless ka. Oh, bless. So, ano to? May bagong tanim si Judy dito. Munggo ata to ay. Munggo. Ito pa, oh. Ayan pa, mga bagong tanim. Bagong tanim dito. Ito pa. Ayan. Ay, ito, alam ko to, parang to, takwan. Ay, okra pala. Okra daw. So, pag lumaki ito, may na sila. May gulay-gulay na. Hindi na kailangan bumili. Ito yung balon nila. So, ayan, tinur ko na po kayo, ha. Ayan, ito po yung balon nila na pinagkukunan po nila ng tubig para sa paglalabas, sa paghuhugas. Ayan. O, tanlad po. Ayan, lemongrass. Na tinatawag sa English. Ayan. So, dito po, ito po yung likuran nila, Mate Julie. So, hanggang ngayon po, puti pa rin yung niya, pintura, napakalinis. So, alis po tayo ng at basa. Tao po! Kumusta? Dito uli ako. Ito, Gaano ka? titiklop ng mga nilabahan. Nagtitiklop ng mga nilabahan. May nilabahan po siya. Hindi pa po siya tapos doon sa nilalabahan. Tapos ka nang maglaba? Hindi ba may lalabang ko na rin yung mga pag at mga pasit. Napasyal ako uli ay. Oh, kain ng kain. So, parang hindi kumpleto. Wala si Umon. Hindi ko sa loob. Nandiyan si Umon. Ayun, si Ethan. Si Ethan. Si Umon. Sinong nakaraan wala si Umon? Si Umon? May basketball. Anong grade mo na? Ngayong pasukan? 5, okay. Magbabasketball daw po si Umon. Masyadong busy na, binabinata na ay. Alis ka na? Sige na. Good luck sa sa basketball mo. Ang baby girl, ang hindi ko na lang po nakikita ay si Jamaica. Wala na naman si Jamaica Mate. So ngayon po ay i-interviewin po natin si Mate Julie kasi nabasa po niya yung mga comments po ninyo sa dun sa last upload po natin, update kila Mate Julie at kila Jamaica. Kung mga advice nila, yung mga payo, yung mga pambabash. Kumbaga may mga basher din po kasi na kumbaga concern na din po na hindi po natin maiwasan na magsalita dahil din po sa syempre kami nga po na disappointed. Kayo pa kaya, di ba? Na lalo mga sponsor po. Pero may iba naman po nakakaintindi sa sitwasyon ng Jamaica sa pinagdaanan. So, anong masasabi mo din? Kasi naano mo ay nabasa mo. Para sa akin naman po, hindi naman po nagsama yung loob ko kasi bilang nanay po, bilang magulang, alam ko po yung bilang nagmamalasakit po kayo sa amin, lalong-lalo sa anak ko. Salamat nga po at kayo ng advice para sa kung ano dapat gawin o kung ano dapat hitahakin ng anak ko. Ito lang po masasabi ko, hindi naman po talaga totally, wala po akong ginawa. Bilang nanay ko talaga. Kasi may nagsabi doon na kailangan ipapulis daw kasi minor de edad pa si Jamaica. So may ginawa ka ba? Alam ko may ginawa ka eh. Hindi lang natin nasabi sa last vlog natin nung nakaraan. Meron po akong ginawa nun yung po talagang
yung tamang ano po talaga na Proseso, paano ano? oo, yung paano po talaga maano yung Pumunta ka bata. sa, ano, Nagano po ako sa DSWD sa DSWD po. po. Tapos hanggang pong inano ko po kung saan po talagang lugar yung Boyfriend niya. nakahanap ko po talaga yun hanggang po talaga hindi po ako nagsuko. Yun po, nung time pong ano, siguro po talaga dahil nga po sa alam naman po ni God na ang anak ko naman po talaga ay deep inside po talaga ay busilak naman po ang kalooban ng anak ko talaga. Yun nga lang po talaga teenager pa eh, kung saan po padalos-dalos ang mga desisyon. Hindi pa po kompleto yung sabihin nga po bagang yung pag-iisip niya, ganyan. Kung saan pa ay nabibrainwash pa po baga. Ano po? Marupok yung ano niya, no? Nadadala po talaga po pag sa stokso. Kahit po kayo, syempre naranasan niyo po yan, patagos sa mga magulang. Hindi man po sa lahat, o di ba? Patagos sa mga magulang. Kahit yung po may mga anak po kayo na posibilidad na nangyayari din po. Hindi po natin alam, di ba? Na akala natin ay okay, pero sa outdoor po pala o pagkasama yung mga barkada or nasa layasan, ayun, nakikipagkita sa mga ganun po na mga lalaki, mga boyfriend na hindi po natin alam. Kasi minsan may mga anak po kasi na hindi nagsasabi. Lalo na kapag nahihiya, lalo na kapag may relasyon baga po. Tago yung relasyon. Oo, tago yung Siyempre, relasyon. ganun po yung ginagawa nila. Pwede po bagang magkita, mag-ano. Kasi alam nila na hindi papayagan ng magulang, lalo kapag minor de edad. So, isa lang po si Jamaica sa nakaranas ng gano'n na yung sa stage po ng gano'n as a teenager po. Ayun. Ano lang po kasi, ay si Jamaica po kasi talagang inaamin ko po talaga na as in kulang po talaga siya sa attention. Attention po talaga na inaano niya po baga parang attention. Hindi, may nagsabi doon. May nabasa din po ako doon na comment na hindi, kung sa attention daw ng magulang o kaya sa bilang sa ama daw, naghahanap daw, hindi daw yun parang kung matalino daw kasi si Jamaica. Kumbaga, ang iba daw, mas lalong nagpupursige. Nagpupursige na, kumbaga, naging inspirasyon niya, yung parang pinagdaanan niya, naging inspirasyon. Si baby girl. Si MJ, ang kulit na ngayon. Cute. Ayun. Diba? Ayun nga. Pero may, ko talaga may kay Jamaica, may siya, talagang yung sabi sa nagkasakit siya, may talagang yung mahilig siya, may talaga sa stingta. Yung stingta, alam mo yun? Yung hindi po sa iinom ng tubig. Oo, hindi po sa talaga yung sabihin, yung sakit po niya, yung nanggaling sa lalaki. May nakita po kami din. Sorry po, pero hindi po galing yung sakit ni Jamaica doon sa, ayun po, nagkaroon siya ng boyfriend. Nagkataon lang po na nagkasabay po. Sa kidney po yung niya, UTI. sa UTI. Kasi yun, bali po kasi, ng time po kasi na ipalaboratory ko po siya, tapos ng mga resita pong gamot. Nung ko po yung gamot niya, tapos may dinagdag po yung doktor na sabi, ipalaboratory ko ulit po yun. Tanong po ng tanong sa akin si Jamaica nung time na, Mama, libo naman po yung gastos. Mama, wala tayong pera maipaano. Parang inisip po ni Jamaica yun. Yung inano naman ng doktor, sabi ko, ang pera makukuha yan, pero ang buhay ng tao is mawala, wala na din na may babalik. Ang nasa isip ni Jamaica, pabigat na naman siya. May parang ganun yung isip. Tapos, hindi ko po ina-expect na, gano'n na po yung mangyayaring magiging, po ni Jamaica, na bigla po siyang mawawala. Na doon po talaga, as in, sinubok po yung pagiging ina po talaga, yung challenge po talaga ang nanay sa ilang araw pong nawala siya. Pero di po ako nagsuko. Kasi sabi ko po hinanap po ni classmate Julie si Jamaica nung nawala po si Jamaica sa lugar kung saan nandoon posibilidad na nandoon yung lalaki at siya. Kasama yung mga pulis, yung mga authority po. Ayun. So kaya po naibalik dito si Jamaica. Pero ngayon, asan ngayon si Jamaica? Kasi di ko nakikita si Jamaica ngayon eh. Lumayas na naman ba? Sumama sa boyfriend kasi sabi nung mga 'di ba, nagsabi na yun na
nagsisisi na, may natutunan na. So, may na mga nag-ano doon na sana daw ay naman nagbago na. So, ngayon, wala na naman si Jamaica. Si Jamaica po ay wala po dito. So, di ko po alam kung matutuwa po kayo kasi may babalita po kami sa inyo na na bago. Kasi nung nakaraan, nawala po si Jamaica dahil sumama po sa boyfriend niya. Ngayon po, wala na naman po si Jamaica dahil nasa mabuting mga kamay na po siya ngayon. Ayan po. Yung pong sinabi niya na pinangako po niya na nagsisisi na po siya at talagang may natutunan na po siya, talaga pong pinanindigan po niya yun. Talagang nagbago na po talaga siya. Ano lang po talaga yun, kumbaga, bugso ng damdamin, kung ano dala ng pagka-teenager, pero hindi, sabi ko nga po, hindi pa huli ang lahat, nabawi po natin si Ate Jamaica. Ngayon po ay parang kumbaga naman natin masabi na kumbaga hindi gagawin ni Jamaica uli yun, pero sigurado na po kami ngayon na si Jamaica ay nasa mga mabuting kamay na po at ligtas po siya doon. Nasa si Jamaica ngayon? Nasa ano na po ngayon si Jamaica. Nasa kilalang, sabi na po nagtatapuan po ng school talaga siya. Kilala po, scholar po siya doon. Oo. Napasama po siya sa scholar. Hanggang high school po, wala na pong iisipin si Julie na panggastos kasi napasama po si Ate Jamaica sa 28 na nag-exams. Dito po sa district po na to sa amin ay mag-isa lang po siyang nakapasa. So, congratulations naman po natin si Ate Jamaica kasi ito na po yung simula talaga ng pagbabago ni Ate Jamaica. Sa kabila nung nangyari nung nakaraan lang po na yun, sa teenager nga po. Yun. Pero hindi po halo ang lahat. Natuto na po talaga siya. Natuto siya sa mga mali niya kondisyon. Pero ano po, ngayon po, sabi ng anak ko talaga, papatunayan po talaga na yung pangarap ko talaga niya na makapagtapos kasi po para po matulungan yung kami po. Dahil po ang ginawa rin niya po, tinuwi din po niya yung talagang alam niyang tama. Yun po ang tinawag niya. Kasi talaga po, nung makuha po siya, pinangaralan ko po siya, sabi ko ay, huwag ganyan po, ano po bagay yung parang madalas-dalas na mga desisyon pag-isipan kasi sa lahat ng buhay po, lalo yung mga dinanas po namin na hindi basta-basta. Kaya parang yun po yung naging way na maano po ang isip niya. Kaya po nakakalungkot kasi hindi na po natin makikita si Jamaica ngayon. Muna. Kasi kada isang taon po, isang beses lang po siya makakauwi. Ayun. Wala pong phone doon, bawal pong cellphone doon, kundi pag-aaral lang po talaga ang aatupagin ni Jamaica. So, ayun po. Hindi po talaga tayo binigo ni Ate Jamaica sa sinabi niya na magbabago siya at may natutunan siya. So, ayun po. Sana po ay pray po natin na dire-diretso na po talaga yung harap natin para kila May Julie, lalo na kay Jamaica na makapagtapos po ng pag-aaral. So, ayun po. Anong mo ngayon? Anong nafe-feel mo? Anong nafe-feel mo ngayon? Siyempre, malungkot. Una-una kasi wala si Jamaica dito. Siyempre. Malungkot na masaya kasi talagang alam ko naman na okay Safe na, na hindi talaga mag-worry. Tapos talagang sure mate makakapagtapos siya kasi yun nga sabi niya sa akin nung muna mag-mate na kasi nahirapan din siya para pumasaya sa paano dito. Parang nagdating opportunities mate na talagang wala na siyang iisipin talagang lang yung 100% niyang pag-ano sa pag-aaral, di ba? Kaya kahit namimiss ko siya, tsaka itiis namin medyo sacrifice bagamit ng anak ko doon. Magiging maganda yung ano niya, diba? Kaya tsaka para maiwasan na po yung temptasyon. Yun yung unang-una po talaga. Tapos malimutan niya yung parang yung mga naranasan niya, malilimutan po niya doon. Kumbaga, sabi ko nga po sa kanya, gawing inspiration lahat ng nangyari sa kanya. Oo, kasi napakaswerte ni Jamaica.
Kasi last na ano na siya, no, binigyan siya ng pagkakataon na mag-exam doon. Oo, may. Tapos, Talaga, ang tapos na tagal, ganun, ang tagal dumating nung pag-vlog ko po, yung vlog ko po, na last na vlog po natin sa kanya, wala pa po yung resulta noon, kaya hindi po namin masabi. Tapos, nagkataon na naglayas po siya on that time po. So, talagang nakakaano, yun po, nung pakaano na po nung sabi niya po na nagsisisi na siya, yung parang magbabago na siya. Sakto po nun, ilang araw dumating po yung resulta nung ano na, nung exam po niya na nakapasa po siya. Isa lang po talaga siya sa nakapasa dito sa district ng Mercedes po. Isa lang po siya sa nakapasa sa 28. Isa lang po siya sa nakapasa. Talagang may, Oo, may talagang plano may kasi plano God. si Lord sa kanya. Kaya pag-pray po natin, ayun nga, maging masaya uli po tayo para kaya sa ang kulit ni ito na si Minnie Jamaica. Ayan, natutuwa din po ako kasi syempre, ayan na po. Malayo po siya sa ano Yun eh, girls town yung mate bukod sa babae. Girls Town. May mga sino po nakakaalam noon, wag niya na po baka po kasi puntahan pa. Pero hindi po sila na makakalabas doon. Kasi po, yung kapatid ko po, doon po nag-aral. Talagang once a year lang po talaga lumalabas sila para bisitahin ang kanilang family. So, magbibisita si Jamaica dito isang beses lang po sa isang taon. Tapos babalik na naman po sila para mag-aral doon hanggang makapagtapos po sila ng pag-aral. Wala po pagkain, lahat, damit, sila po yung may sagot doon. Yun. Napaka-swerte ni Jamaica, no? Kung masasabi ko sa kaya po talaga, nung time po talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayan po. Pero lagi ko po talagang pinipray na huwag pabayaan si Jamaica ilayo sa anong kapamakan at makauwi po ng buhay sa akin. Nangyari naman po yun, tapos binigyan pa po niya ng opportunities na maging maayos pa po yung buhay, ng mga pag-aaral po, ng libre, at talagang may po yung ambition niya. Ngayon po, ito po masasabi ko sa mga nag-comment, sa mga sponsor ni Jamaica na parang Na-disappoint. Na-disappoint po sa naging po ng anak ko. Pasensya na po kayo kasi inamin ko po talaga na hindi naman po ganun yung anak ko. Kasi ito po talagang lalaki ang po talaga parang po talaga ang may na ang bata. Pero nung time po makuha ko sa Jamaica at pinag-aralan ko naman po, nagsunod naman po sa akin. Kulang lang po talaga siya sa po baga ng magulang. Naamin ko naman po yun kasi naglaki po talaga siya na walay po kami tunay ng ama. Lang po naman, ngayon po, pinakita naman po ni Jamaica na may pangarap man po siya sa buhay. Matupad po yung sinabi po sa inyo na magtatapos siya dahil alam niya po na siya na lang po yung makakatulong sa amin. Siya yung panganay ko, siya yung magiging ng mga kapatid niya. Kaya po, mas tinahakpan po niya yung tamang landas. So, na mag-exam po siya, napursige po siya na maipasa niya kasi alam niya po ito yung way na matupad niya po yung pangarap niya po. Kaya, yun lang po. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung na-disappoint po kayo. Ito na yung pagbabago. Ito na, simula na naman po ng pagbabago para sa chapter ng buhay ni Jamaica. Ayan po, sana po ay pag-pray po natin na maging okay ang lahat. At thank you din po sa lahat ng mga sumusuport kay Mate Julie, sa mga sa mga taong naging concern, sa lahat po. Thank you so much po. At lalo na po kay Lord kasi yun nga, binigyan po ng parang way para makaalis si Jamaica dito at para mailayo po sa alam na walang kaanong tao. So anong message mo dun sa boyfriend? Anong masasabi ko dun sa boyfriend ni Jamaica na sinamantala yung pangalan ng anak ko ay makasarili. Sa totoo lang talaga sumasama ng loob ko sa iyo kasi sa mga nalaman ko na ikaw pala ay ganyang tao. Lahat ng ata ng mga bad nasa iyo kaya minsan naging na yung ugali ng anak ko dahil sa iyo. Sabi ko sa iyo, magbago ka. Yung pamilya mo, balikan kung may pamilya ka o may anak ka, doon ka.
talagang ako, 100% sinasabi sa iyo, hindi kita matatanggap. Lalo pati naman buhay mo, halos inaano ka naman ng pamilya mo. Kasi ang tigas ng ulo mo, ang sama ng ugali mo. Ito lang masasabi ko sa iyo, huwag ka nang magawa ng parang bago yung ano ko sa iyo. Kasi talagang sobrang galit ko sa iyo. Kasi sobrang stress ang ginawa niyo sa akin. Na halos mag-iwas na ako. Di ko nainisip yung ibang mga kapatid ni Jamaica. Dahil sa ginawa niyo. Pero dahil nga sa, nagpipray ako kay God na sabi ko, God, isang miracle na lang. Gusto ko mabago ang malinglanda sa tinahak niya. Ngayon yung kamot. Ano, maghanap ka na lang ng ano, nung talagang kaugali mo para sa iyo. O kaya mag-focus na lang po siya sa pamilya niya kasi may pamilya po yung lalaki. Maawa ka naman sa anak ko, yun na kung talagang mahal mo siya. Isipin mo talaga yung future ng anak ko. Nakabata pa sa Jamaica. Kumbaga, nakaano lang po siya ng kalinga. Tapos yung nagbibigay-bigay ng ano, nakakala ni Jamaica ay okay yung ganun. Focus ka na lang sa pamilya mo, sa anak mo. Mas maganda pa yun na gawin mo. Hindi yung sisirain yung kinabukasan ng anak ko. Kaya ito na lang ang magiging advice ko sa iyo. Ayusin mo yung buhay mo. Kasi ano eh, alam ko at alam mo ng mga nakakilala sa iyo, may responsibilidad na may anak ka na. Doon may focus yan. Hindi yung maninira ka pa ng buhay na may buhay. Huwag mo samantalahin ang kahangalan ng anak ko. Huwag mo samantalahin ang pagiging may anxiety ng anak ko. Huwag mo samantalahin ang pagiging kulang ako sa attention sa anak ko kaya ginaganyan mo siya. Pero ngayon, napatunayan naman natin, di ba? Na mas kami ang pinili ng anak ko. Na mas pinili niya na maging maganda ang buhay niya, ang kinabukasan niya, makapagtapos siya. Kaya ikaw sana naman, ganun din ang gawin mo. Ayusin mo yung buhay mo. Maawa ka, yun lang. Yun po yung message ni classmate Julie kay dun sa lalaki po. Tsaka wag na pong magbabanta sa buhay kasi masama po yun. Ayun nga, mate, ayun nga, may pala doon, mate, sa kaharap ko, Jamaica din ko pag nalaman, mate, na sabi daw, once ilayo namin si Jamaica, ay uubusin daw. Natakot po yung bata. Kaya siguro sumama din sa lalaki kasi nga once daw po na hiwalayan daw po ni Jamaica kasi yung lalaki ay papatayin yung mga kapatid. Kahit kami, kaya-kaya nilang patayin. Hindi ako mapahard. Oo. Tsaka ang maano ko lang po talaga, huwag kang mapabiktim lagi sa anak ko. Hindi magagawa ka ng kwento na issue, magpapakamatay ka, once iwan ka ng anak ko. Kaya sa akin, pinapaanak ko eh, kaya halos, minsan nakikita ko anak ko naiyak na ano, kasi ang ganun pala yung ginagawa mo. Tinatakot mo yung anak ko. Tinatakot po si Jamaica. Sabi ni Jamaica, Tapos nalaman ko pa doon sa pinuntahan namin na uubusin kami, once sila si Jamaica. Mali yung ganyan. Yun po. so, ayun po. Sana po ay naliwanagan po kayo at naging, ano din po, bumalik po yung ano, paghanga nyo ulit kay Ate Jamaica. Yan, tao lang po si Ate Jamaica, bata pa, may mga nararanasan. So, ayun po, naging madali sa kanya yung tukso, kumbaga. Naging malapit siya sa mga tukso ng mga ganun po, sa teenager po. Pero, syempre, pasalamat po tayo at nakabalik si Jamaica, hindi po nabuntis. Ayun, nakabalik po siya. Syempre, talagang sinubaybayan ng mga tao. Kaya, yung bata si Jamaica, alam ng mga tao na matalinong bata si Jamaica. Sa mga kapatid, tapos nagkaganon si Jamaica. So, may mga problema po na talagang yun yung realidad ng ano, ng buhay na hindi po natin maiwasan. Ang hindi natin maiwasan pero maiwawaksi po natin. Alam natin na mali, pero kung gusto po natin na magbago, na iwaksi yung pagkakamali na yun, wag na pong paulit-ulit. So yun po ang ginawa ni Jamaica, pinatunayan po ni Jamaica sa atin na nagbago siya. Yun. Kaya yun, wala na po si Jamaica dito, hindi muna po natin siya makikita. Ano, may nakakalungkot minsan nga nami-miss ko kasi nung nakaranan niyan dyan si Mary France. Yun, na-miss ko yung banding namin na naalala ko. Tapos nakita ko pa yung dalawa kami na, yung picture namin na dalawa kami na nakangiti siya sa akin. Talagang na-miss ko. Na-miss ko si Jamaica. Ama. Nakakamiss yung bata na yun. Kaya sana ipag-pray po natin na
maging okay si Jamaica din, hindi siya ma-homesick. Pero walang mangyayari doon kasi nasa loob po siya ng malaking school. Puro girls po sila doon. Kung alam po ninyo yung school na yun, wag niya na pong anuhin dito. Kasi para sa seguridad ng Jamaica. Ayun po. Salamat po kasi sa mga comment po ninyo, parang kahit na po malalayo kayo, kahit na po baga hindi kami kaano-ano, dahil nga po sa na ano din po, nasibabay niyo po yung buhay namin. Lubos po ako nagpapasalamat kasi kahit na lang po sa comment natatauhan po kami, parang nadadagdagan po ng ideya ng ano, pero ito lang po masasabi ko kasi hindi naman po perfecto talaga. Wala naman po pala talagang perfecto, di ba po? Ayun po talaga yung mga pagsubok kapag mahina ka po talagang walang mangyayari sa buhay mo. Pero dahil nga po sa siguro, alam naman po ni God na ang ano ko naman po talaga ay may pangarap sa buhay. Hindi po siya na ano sa bandang huli. Talagang itinuwid pa din po siya ni God. Pangarap na makapasok daw sa ganyan. Yung mga isa po ako sa nangarap daw na makapasok sa school, pero sa school na yon, pero nung time na yun, isa lang po yung kinukuha sa isang pamilya. Yun. Yung ate ko po yung nakapasok doon. Kaya alam ko po na nasa mabuting ano po siya, mga kamay. Nasa mabuting ano na siya, komunidad. Kumbaga, alam natin na talagang sigat talaga yung priority. Tsaka pag-school. Ito lang po masabi ko, lalo po kay Kalingap Alvin. Kung minsan man po parang na-disappoint po kayo kay Jamaica, pasensya na po. Ako na po humingi ng pasensya kasi hindi na po siya makaano ngayon kasi malayo po siya. Pinaparating ko na lang po dito sa vlog sa akin ni Make na pasensya na po talaga. Tsaka po kay Ma'am Buena kung naging ganun po yung anak ko. Kasi hindi lang naman po kayo ang naghangad na maging ano po yung ano ng anak ko isa din po kasi bilang nanay po. Pero talaga pong nadating po talaga yung mga trials sa buhay na ganyan na po. Nagdating po baga yung parang yung maling tao na na inisip rin yung sarili niya, hindi inisip yung ng ibang tao na makasiran po siya. Tapos po namin si Jamaica, malaki din po yung naging part niya po dito sa mga kapatid niyo po. Siya po yung parang nagtayong nanay. Pero sabi ko naman po, sacrifice lang po naman, di ba? Kasi sa dulo naman po ng ganito magandang ano naman po yung magiging resulta. At saka po, medyo pa natin po yung isip ko na medyo nawala po siya dito kasi pag nandito po siya, hindi po siya masasabing magiging focus pa sa pag-aaral kasi andyan po yung tentasyon yung mga taong parang gustong sumira po baga sa landas na inaano ng anak ko na ibagsak siya na iano siya sa mga pangarap niya. Doon kasi kulong sila. Puro estudyante lang lahat sila doon. Babae po, walang halong lalaki. Girls town po. Girls town po doon. So, ayan po. Kaya po yun. Sana po medyo maano po yung kalooban po nung medyo hinanakit po kay Jamaica. Hinanakit sa mga nangyayari. Mabuti na po ang kalagayan niya ngayon po. Ayun. Yun, hope to see you Jamaica next year. Pero alam ko hindi ko makikita si Jamaica. Alam kung kailan po uli natin makikita si Jamaica. Kita po natin si Jamaica graduate na. So, ayun. Update ko po kayo dun. Malamig may mga mag-sponsor uli kay Jamaica para sa sa pag-college niya, sa pang-college niya, di ba? Hindi natin alam kasi matagal-tagal pa na. Bata po na kasi na yun, ayaw niya na siya yung nagpapabigat. Mas gusto niya na siya yung tumutulong. Nakakatulong sa magulang, sa kapatid. Ayaw po niya yung gagastusan. Siya yung, kumbaga, pabigat sa buhay, sa pamilya. Ayaw po niya ng ganun. Yun po yung na-obserbahan ko sa kanya. Nagsalita na nga siya, mate mo na goodbye word daw. Goodbye. Sabi ko na kung pera nakukuha, pero buhay ng tawad sila, wala din na may babalik yun. Kasi alam ko yung loob niya, talagang mabait na bata siya. Nagkataon lang po talaga. Ito, konting tulong. Hindi po siya tulong kasi, review po to nung vlog po natin, nung last update po natin sa kanila. Nagkaroon po siya nung in-update po natin si Jamaica. May naging revenue po doon pero hindi ko pa po nakukuha at hindi pa po kasi so eto po. Eto may saya to kasi nung pag-vlog ko sa inyo nag-earn yun. So ibibigay ko po sa iyo. Oo nga kasi
tulong na din to. Yan. Yan. Ayan po, thank you so much po sa nanood. Kasi nabigyan po natin sila ng kahit pa paano pang grocery na rin po. So, hindi ko pa po alam kung pero ibinigay na po natin yung share. Thank you so much po sa mga viewers. Sa mga viewers po May na budget na ako pambili ng notebook ng mga anak ko. Thank you ayan po, isa din po yan sa natutulungan po natin si May Julie. Thank you so much po sa mga nanonood at palaging nakasupport kila May Julie. At saka sa munti po nating channel. Thank you so much. Ikaw na po sasabihin na please like and share. Kayo na pong bahala. Hindi ko po kayo na-share nyo yung vlog na ito. Ay, ingat po and God bless po. Bye-bye. Yung nila, malamang gagamitin po ito ni mga kapatid ni Jamaica. Yan, naka-ready na po kasi malapit na po yung pasukan ay. Ito po yung mga dating ibinigay sa kargo tsaka binili nila Kalingap Alvin. Hindi na po ang mga bata para sa school. Mga notebook na lang daw po ang kailangan nila. So, yung na-earn natin sa video niya ay ibibili daw po ng mga gamit-gamit.